Natin si Lord. Come on. Praise God. The best na palakpak para kay Jesus. Woo! Thank you, Lord God. You are worthy of all the honor, all the glory, all the praises are yours forever and ever. Hallelujah to your name alone, O Lord Jesus. You are higher than hope, higher than dreams. You are higher than all created things. Truly, O Lord Jesus, you are worthy to be praised. Hallelujah to your name. Praise God. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat at sa mga nasa kanila pong tahanan na nagjo-join sa atin via FB Live. Yan. Ay isang pinagpalang umaga po sa atin. Okay. Ngayon nga po ay ipagpapatuloy po natin yung ating pong series for this month of May na title nga po ay Increase. Ayan. At noong mga nakaraang linggo po ay napag-usapan natin ang mga ilan sa mahahalagang bagay sa buhay na sa biyaya ng Diyos ay talagang kailangan natin na maka-experience ng increase. At ngayon nga pong umaga, hayaan niyo po na sa biyaya ng Diyos ay mapag-usapan naman natin itong isa rin sa napakahalagang bagay sa buhay natin, most especially nating mga Christians. At ano yun? Holiness. Sabi po sa 1 Peter chapter 1 verses 14 to 16. 1 Peter chapter 1 verses 14 to 16. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Ayan. Si Lord po pagpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ngayon nga pong umaga, sa biyaya po ng Diyos, pag-uusapan po natin ay pinamagatan ko pong increase in holiness. Ayan. Let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus, kami po'y nagpapasalamat sa pinagpalang umagang itong muli. Pinagkaloob niyo po sa aming lahat. Salamat po sa biyaya ng buhay. Salamat po sa inyong goodness sa amin. Before anything else, we ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Patawad po, Ama. Pinagsisisihan, tinatalikuran na po namin ang lahat ng iyon. Pakahugasan, linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo, Lord Jesus. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran. We receive it in Jesus' name. Thank you so much, Lord. And this morning, dalangin po namin ang pagsama niyo po, O dear Holy Spirit. Turuan niyo po kami. Bless the lips of your servant as you bless the ears and the hearts ng makikinig. And all by your grace, O Lord, let us grow in holiness. Let us experience increase in holiness. Kumilos po kayo sa aming mga buhay. Pakabanalin niyo po ang inyong church. Salamat po, Ama. At to your loving hands, we dedicate to you this service. Be blessed, O God. Bunga na lang po noon, mabibless din ang bawat isa. We pray na maging crystal clear ang lahat ng aming pag-uusapan. Maunawaan po namin ito. At di lang po kami ma-inform, kami po'y ma-transform ng iyong mga salita. Salamat po, Ama. We dedicate to you this service. We dedicate to you this day. To you alone, all the glory and honor. This is our prayer. In Jesus' name. And everybody say, Amen. Praise God. Everybody say, increase in holiness. Yan. Ano ba ang holiness? Madalas naririnig natin, pero hindi klaro what is holiness. Ano? Ito po ang totoo. We cannot be perfectly holy like God. Hindi natin kayang maging kasing banal ng Diyos. Dahil siya lamang ang nag-iisa na ganun. Ano? Walang ibang kasing banal ng Diyos. And never tayo magiging kasing banal niya. Ano? Kasi when we say holy, that's being perfect. Walang imperfection, walang flaws, walang kahit anong bahid ng kapintasan. Ano? Kaya nga sabi ko sa inyo, we will never be perfect. We will never be holy because we will never be perfect. Okay? Pero ang sabi po ni Lord in His words, be holy because God is holy. So, paano yon?
if we will not be as perfect as the Lord, but the Lord commanded us to be holy because He is holy, how can we do that? Ano? Kaya una-una nating pag-usapan, what is holiness? Ano ba yung be holy na sinasabi ni Lord sa atin? So holiness means set apart. Ayan. Everybody say set apart. Nung Old Testament times po sa Bible, nasasabi po ng isang bagay ay banal kapag ito po ay nakaset apart for God's use only. Yan. Kapag isang bagay po ay nakabukod para sa Diyos, masasabi mo ang bagay na iyo'y banal. Ang tela ay nagiging banal kapag ito ay nakabukod na gamit lamang para sa gawain ng Diyos. Ang isang instrumento ay banal kapag ito ay nakabukod lamang para panggamit sa gawain ng Diyos. So again, ang mga bagay po in the Bible ay nagiging holy kapag ito po ay nakaset apart or may exclusive right si Lord doon. Gagamitin lamang para kay Lord at sa gawain ng Diyos. So, we can say na ang tao can be holy if we are set apart for God. Kung ang ating pong mga buhay ay ginagamit natin exclusively for the Lord. O sa madaling salita, tayo ay for God's use only. Yan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, o kung wala kang katabi sa sarili mo, ako ay for God's use only. Yan. Hindi ako magpapagamit sa mundo, hindi ako magpapagamit sa iba. Si Lord lamang ang pwedeng gumamit sa akin at si Lord lamang ang mag-glorify sa buhay ko. Ayan. Ano pa? When we say holiness, ito po ay pag-iwas o paglayo sa kasalanan. Yan. Hindi mo sinasadyang magkasala. Ano? At kung magkasala man, syempre, di nga perfect eh. At kung magkasala man, ay humihingi agad ng tawad. Yan pala ang pagiging banal. Diba the Bible declares that David is a man after God's own heart. Pero bakit siya nasabing ganun samantalang di naman siya perfect? And many times it is recorded in the Bible na si David po ay nagkamali, nagkasala. Paano nasabi that David is a man after God's own heart? He admit his mistakes. Inaamin niya ang kanyang mga kasalanan. And at the same time, he asks forgiveness to God. Okay? So, we will never be perfect. We will never miss sinning. Ano ibig sabihin? Tayo nagkakasala eh. Kahit di natin sinasadya, may mga pagkakataon na talaga bagang, ay nagkasala pa rin nga ako eh. Di ba? Paano magiging banal ang taong ganon? Aminin ang pagkakamali, aminin ang pagkukulang, aminin ang imperfection, and ask forgiveness to God. Ano pa? How can we say that a man is a holy man? Namumuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Na ang nagpapasaya sa kanya ay kung ano ang nagpapasaya sa Diyos. At nalulungkot din siya sa mga bagay na ikinalulungkot ng Diyos. Okay? So, yun yung holiness. At least malinaw sa atin, ano? Ngayon, pag-uusapan natin ay increase in holiness. O, paano nga ba tayo mag-grow into holiness? Ano? We need to grow. Hindi tayo po pwede na hindi tayo nagle-level up. So, we need increase. At may mga benepisyo po ang pamumuhay ng may kabanalan. Okay? So, ngayon pong umaga, sa biyaya ng Diyos, yan yung mga bagay na ating pag-uusapan. So, again, paano tayo mag-i-increase or mag-grow pa into holiness? Number one, let Jesus be your God and Savior. Let Jesus be your God and Savior. Magsisimula po ang kabanalan if we will accept, we will receive Jesus, ang tunay na banal at siyang magpapabanal sa atin, sa ating mga buhay. Hanggat di mo tinatanggap ang siyang magpapabanal sa iyo, never kang magiging banal. Okay?
Alam mo bang di ka lang sinave ni God once? Sabi kasi, ay, sinave ako ni Lord once nung siya'y namatay sa cross. Actually, God is always saving us. Saving us from this sinful world. Araw-araw, maya't maya, inililigtas ka ng biyaya ng Diyos sa kasalanan. Ano? Kaya nga po ang sabi sa Bible Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the patterns of this world. Huwag kang gumaya sa kinaugalian ng mundong ito, di ba? Diyan pa lang makikita nyo na that the Bible is warning us. Huwag kang gumaya. Huwag kang makigaya sa kasalanan ng mundong yaan. Ano? At ito ang ginagawa ni Lord to save us from this sinful world. Philippians chapter 2 verse 13, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Ayan. Para mailigtas tayo sa kasalanan, ano ang ginagawa ni God? Binibigyan niya tayo ng kagustuhan at kakayanan na gawin kung ano ang nakakapagpalugod sa Diyos. Ano ba ang sin? Ang sin po is everything na hindi nakakapagpalugod sa Diyos. Yan. And yan po ang kabaligtaran ng God's will. Ano naman ang God's will? When we do God's will, it pleases Him. But when we sin, nagpapalungkot yan sa Diyos. Okay? So again, becoming holy ay talagang nagsisimula sa pagtanggap sa talagang totoong banal, and that is Jesus. Bakit? Lahat po tayo'y pinanganak na may kasalanan. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 12, when Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death, so death spread to everyone, for everyone sinned. Nung nagkasala po ang ating mga ninuno, si Adan at si Eva, yung kasalanan po nila ay namana natin, dumaloy po sa sangkatauhan. Kaya nga't hindi pa ipinapanganak, may kasalanan ng mana. Ay, kahigpit, pwede mong sabihin, ano ka namang higpit ng mga ninuno natin? Pwede namang ang ipamana sa ating kayamanan. Ang pinamana ay kasalanan. Anyway, nangyari na alam nga naman, hindi na naman natin kailangan magsisihan pa. Baka kasi pagdating mo sa langit, sisihin mo pa si Adan at si Eva, naku naman. Noon pa ay nagkasisihan na. Sana naman pagdating sa langit ay wag na ipagpatuloy. Yes, nagkasisihan na noon. Sinabi ng Diyos, bakit nyo kinain ng pinagbabawal na bunga? Sinabi ng lalaki, dahil ng babaeng ibinigay mo sa akin. Sabi naman ng babae, dahil ng ahas. At wala nang masisi ang ahas. Nagkasisihan po. Kaya wag nyo na itutuloy sa langit. Anyway, yan. Lahat tayo pinanganak na may kasalanan. At dahil ang Diyos ay banal, He is requiring complete holiness na kagaya ng Kanya. Lahat tayo may kasalanan, then the Lord is banal, and He is requiring complete holiness sapagkat siya'y banal. Paano yun? Imposible nating maabot ang kabanalang nire-require ng Diyos sa atin on our own. Tapos sabi pa ng Bible, garinig. Hebrews chapter 12 verse 14. Try to stay out of all quarrels and seek to live a clean and holy life. For one who is not holy will not see the Lord. Hindi mo raw makikita ang Diyos kung hindi ka banal. Pastor, hindi ko naman talaga nakikita si Lord Ibig sabihin, hindi ako banal. Hindi ganun yon. Ang ibig sabihin, hindi mo siya mararanasan, hindi mo siya mararamdaman. Hindi mo siya makakaniig. That's what that verse means. Ang hirap. Paano nga naman tayo makikipag-relationship sa di natin pwedeng makita o marinig o maramdaman man lang? Okay? Halimbawa niyan yung sinabi ng isang binata, Tita, sa nanay ng kanyang iniibig, Tita, pwede ko po bang makita ang anak niya? Ayun, nagpapaalam. Sumagot yung nanay, hindi ihaw, hindi. Hindi pwede. Basta't kayo ni Ineng, kayo'y mag-boyfriend-girlfriend ni Ineng. Di mo nga lang siya pwedeng lapitan, di mo siya pwedeng kausapin, di mo siya pwedeng tingnan. Pero kayo,
Ano bang hirap naman ng relasyon mo? Ay di masabi nga lang may girlfriend. Nakita mo na? Hindi pa. Narinig mo na ang boses? Hindi pa. Maganda ka? Ay, wan. Basta girlfriend ko. Ano ka namang hirap ng gayong relasyon? Ay, ano sabi ni Lord? Kung di ka holy, di mo ako mararamdaman, di mo ako makikita, di mo ako mararanasan. Ang saklap. Ang kasalanan po ay nagtatakip o humaharang sa pagitan natin at ni Lord. Sabi po sa Isaiah 59:2, "It is your evil that has separated you from your God. Your sins caused Him to turn away from you, so He does not hear you." Paano tayo magiging holy kung di man lang tayo marinig ni Lord? Because of our sin. Kaya nga anong kailangan gawin? We need to accept Jesus. Let's make Him our Lord, our God, our Savior. Marami po ang tao na mahabang panahon, matagal ng panahon, kilala ang Diyos, naririnig ang Diyos, and they are accepting our Lord as their God. Yes, they believe that Jesus is God. They believe that there is God in heaven. They believe, but they are not accepting them. But they are not accepting the Lord as their Savior, as their Lord. There's a big difference between God and Lord. When we say God, oh, you believe that there is God. You believe that God is the supreme being, that He is the creator. That's it. But when we believe and accept the Lord, our God, as our Lord, may difference yun. Pag sinabi mo namang Lord, Diyos, Panginoon, ano? Pag sinabi mong Panginoon, ibig sabihin, siya ang may say sa buhay mo. Siya ang number one sa buhay mo. Siya ang ultimate desire ng puso mo. Okay? Kaya nga again, napakarami po. They know God, but they are not acknowledging Him, accepting Him as their Lord and their Savior. Holiness will begin if we will receive Jesus as our Lord, our Savior. 1 Corinthians chapter 1 verse 30 says, "God has united you with Christ Jesus. For our benefit, God made Him to be wisdom itself. Christ made us right with God. He made us pure and holy, and He freed us from sin." Sino daw po ang nagpabanal sa atin sa harap ng Ama? Walang iba kundi si Kristo Jesus. Si Jesus lang po talaga ang makakapagpahuli sa atin. Dahil ng ating kasalanan, tayo'y marumi sa paningin ng Ama. Pero dahil kay Jesus na tinanggap natin sa ating mga buhay, ang kabanalan po niya ang siyang nakikita na ng Ama sa atin. Ang katuwiran na po niya ang nakikita ng Ama sa atin. Hindi na yung makasalanang si pastor ang nakikita ni Abba Father. Hindi na yun si maruming pastor ang nakikita ni Abba Father. Ang nakikita na ni Abba Father sa buhay ni pastor ay si Jesus na tinanggap ni pastor. Kaya nga yung righteousness ni Jesus ang siyang nakikita na sa akin at sa iyo na tumanggap ng totohanan kay Jesus. So, for those na nakakarinig, nagjo-join ng message na ito ngayong umaga, and you know to yourself that you know God, mahaba ang panahon, you know God, napakatagal na, but you are not acknowledging Him, accepting Him as your Lord and Savior, accept Him. Receive Jesus as your Lord and Savior, and let Jesus make you holy sa harapan at paningin ng Ama. Amen. Sabi po sa Colossians chapter 1, verse 21 to 22, "Even though you were once distant from Him, living in the shadows of your evil thoughts and actions, He reconnected you back to Himself. He released His supernatural peace to you through the sacrifice of His own body as the sin payment on your behalf, so that you would dwell in His presence. And now, there is nothing between you and Father God, for He sees you as holy, flawless, and restored."
Wow. Oh, ganda naman ng verse na yun. Dahil kay Kristo, paano ka na ngayon nakikita ng Ama? He sees you as holy, flawless, and restored. Amen. Praise God. So church, ito po ang first step. Our walk into holiness ay nagsisimula by accepting the only one who can make us holy and acceptable in the sight of the Father. Walang iba kundi si Jesus. So that's the first step into holiness. Accept, acknowledge, receive Jesus as your Lord and receive His righteousness. For Jesus is our righteousness in the sight of the Lord. Jesus is our righteousness in the sight of the Father. Amen. Paano pa tayo mag-grow into holiness? So you accepted Jesus as your Lord and Savior at doon nagsisimula ang iyong pagiging banal sa harapan ng Ama. Ano pa ang susunod? Number 2, offer your body to God. Offer your body to God. Alam nyo ba, marami pong bagay ang nagsisimulang mabago kapag meron ka rin ginawang pagbabago sa katawan mo. Aba, pagka ikaw ay nag-diet, di lalaki ang mga damit mo. So kailangan mong bumili ng mas maliliit na damit para naman hindi sobrang loose ng iyong damit, di ba? Alam ko, marami nakaka-relate dyan ngayon kasi yung mga nag-diet ngayon, malamang nag-i-invest na rin sila sa bagong damit dahil masyadong loose yung kanilang damit noon para sa kanila ngayon. Or purposely or intentionally hindi bumibili ng damit. Bakit daw? Para daw laging malaking tingnan yung damit sa kanila at para ma-obvious na sila ay nagda-diet. Nya. Ano pa? Pagbabago po ng katawan, marami ring pagbabago. As you can see, madami. Not to mention everything, ano? Because your body affects your behavior. Yan. Ano? Nagiging mas confident ka kapag alam mong you're just right. Kaya nga itong aking panganay, si Queen, ayaw niya masasabihin siya ng fat. Oh. Ate, you're fat. No, I'm not. Or you want to be thin? No, I'm not. Oh. What do you want? Just right. Oh. Gusto daw niya just right. Okay? At when you know that you are just right, di ba? It adds confidence sa'yo. Nakaka-boost din naman ng kumpiyansa, no, na ikaw ay hindi sobrang taba, hindi rin naman sobrang payat. Just right. At alam nyo ba na ang sabi po sa science, our muscles affect our moods and our motivation. Yes, nakaka-apekto rin pala yan. Your physiology can actually affect your psychology. Next. Kaya may malaking bagay na nangyayari o pagbabagong nangyayari sa ating pag merong pagbabagong ginawa sa katawan. Ano ba ang sinasabi ng Bible dyan? Romans chapter 12 verse 1. Romans chapter 12 verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ayan. Ano sabi ni Paul? Ini-encourage niya tayo na i-offer natin ang ating mga katawan as living sacrifice to God. Holy and pleasing to God. Yan. Alam niyo po kung anong problema sa living sacrifice? Yung daw po kasing patay na sakripisyo, kagaya halimbawa ng patay na hayop, yan ay pagka inilagay mo na doon sa altar, hindi na yan aalis. Hindi na yan magagalaw. Bakit? Patay na. Ang kaibahan po ng living sacrifice ay ito. Ang problema po sa living sacrifice ay po pwedeng yung living sacrifice ay gumapang paalis ng altar. Maaaring for a couple of minutes or couple of hours or couple of days ay naka-offer
ang katawan ng isang Kristiyano as a living sacrifice, pero sooner or later, posible po na ito'y gumapang paalis ng altar. At i-offer na naman ang katawang ito sa hindi dapat pag-operan. Yan ang nga baga sinasabi. So that's the big problem with the living sacrifice. And honestly speaking, we do this all the time. Ano? We offer ourselves to God and then we take ourselves back. Ino-offer natin ang ating mga sarili kay Lord at maya-maya pa'y babawiin na ulit. Tapos i-offer ulit, tapos babawiin na naman. Alam nyo, kaya ito'y totoo. Ang pag-o-offer ng ating mga body as living sacrifice ay hindi once and for all offering. Kailangan natin itong gawin 4, 5, or maybe even 10 times a day. Kailangan natin itong paulit-ulit gawin. Kasi nga, once we offered our bodies as a living sacrifice, maya-maya pa, this same body ay mag-uutos o magdi-desire ng mga kung ano-ano na nagtutulak upang ang katawang ito ay muli gumapang na naman palayo sa altar. So, paano gagawin? Una, cleanse your body. Cleanse your body. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. How can we cleanse our body? You cleanse your body by controlling what you allow into your mind through what you watch and listen. Yan. You can cleanse your body. You will start with your mind. How? Paano daw? By controlling what you allow. What you allow to watch or to listen. Yan. Kaya you can cleanse your body, you can cleanse your mind sa pagpili ng iyong ipapatronize na panoorin, basahin, pakinggan. Okay? Kaya wag nang manood ng mga alam mong hindi makakapagpabanal sa iyo. Wag nang manood ng mga bagay na hindi necessary sa iyong walk with God. For entertainment's sake, you can be entertained without being sinful. Pwede kang ma-entertain na hindi ka nagkakasala. Okay? So, you can choose. Pastor, watching movie ba ay masama? No. Watching movie is not bad. Even your pastor sometimes ay nanonood ng movie. Okay? Pinipili ko lang. Ano? So, pwede kang manood. Sabi ko nga sa inyo, for the sake of entertainment, but pwede kang ma-entertain nang hindi nagkakasala. You know what I mean? Hindi ko na kailangan pakahaba at pakalawakin pa yon. At hindi naman din po pwede na yung entertainment ay maging sobrang laki ng part ng buhay mo. Hindi rin naman maganda yung maghapon kang nag-i-entertainment. Ano? Ay yung mga movie marathoners dyan. Baka naman yung gusto ko lang matingnan at matry hanggang sa di mo na namamalayan, episode 45 ka na pala. Naubos na maghapon mo, kapapanood niyang mga panuorin niya. Again, entertainment is not bad. Sabi ko nga sa inyo kahapon dun sa ating mentoring, ay okay lang yung habit, but make sure that that habit ay hindi magiging obsession. Okay? Yan. Ano pa? You can cleanse your body by controlling what you eat and drink. Ayan. So how can we offer our bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God? What's your diet? Ano po ang sabi ng Bible? Our body is the temple of the Holy Spirit. Templo ng banal na spirito. Kaya lilinawin ko lang ha. Templo ng banal na spirito. Hindi templo ng kanin. Hindi templo ng asukal. Hindi templo ng soft drinks. Hindi templo ng kape. Please lang. Hindi templo ng usok. Hindi templo ng alak. At Holy Spirit, banal na spirito po ang namamahay diyan.
hindi espiritu ng kung anuman. Kaya church, we can offer our bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God if we will cleanse our body by controlling our mind, by controlling what we allow to enter into our mind, and by controlling our diet. Watch what you eat and what you drink. Okay? Ano pa? How can we offer ourselves, our body, as living sacrifice, holy and pleasing? Care for your body. Ingatan din naman natin ang ating mga katawan. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 29, no one hates his own body, but feeds and cares for it, just as Christ cares for the church. Alam mo ba na ang pag-iingat at pag-aalaga mo sa iyong katawan is an act of worship to God? Sabi ko nga sa inyo kanina, your body is the temple of the Holy Spirit. And as you take care of the temple of the Holy Spirit, and that is your body, you are worshiping the Lord. Okay? So care for your body. Huwag mong puyatin. Kung kailangan sa trabaho, hindi mo masama yung paminsan-minsan. Pero kung lagi kang puyat because of your job, think twice, thrice, pray for it. Okay? Bakit? Because the Lord wants you to care for your body. God doesn't want you to abuse your body. Okay? Eh, pastor, ako po hindi sa trabaho napupuyat. Eh, ano kinapupuyatan mo? Eh, di mga ibang bagay po. Lalo na yan. Naku po. Tigil-tigilan na. Ako po ay merong isang kakilala, hindi po nakain sa tamang oras. Alam niyo po ba na yan ay mali din? Ano, bakit? Sooner or later, that body ay maniningil sa iyong ginagawa sa kanya. Ano? Kaya wag mong hayaan na dumating pa dun sa punto na magkakasakit ng dahil sa pagpapabaya sa katawan. Alam niyo ang kagandahan sa Diyos? Lahat ng sinasabi niya sa atin, hindi naman para sa Kanya lang. Ito'y para sa atin. That's why the Lord wants us na i-take care natin ng ating mga katawan because God wants us to live a long, abundant, and satisfied life. Okay. Ano pa natin mai-offer our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God? Let's control our body. Hindi porket nagustuhan ng laman, susundin mo rin naman. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 4, each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. Bakit kailangan i-control ang body? So that it doesn't control you. Unahan lang yan eh. Pag di mo kinontrol ang body mo, your body will control you. Okay? Kaya wag laging yes. Wag laging oo sa desire ng katawan. Wag laging oo ang sinasabi sa katawan. Okay? Pag sinasabi ng katawan na gusto kong umungkot ng umungkot, ay siya ka. Huwag kang uunang uudi yan sa katawang laging gusto yung nakahiga. May mga katawan laging ang gusto yung nakahiga. Huwag kang oo ng oo dyan. Okay? So that's it. Control your body so that it doesn't control you. So again, ito po ang another step for us to grow into holiness, increase in holiness. Let's offer our bodies to God. Makakapamuhay ka ng may kabanalan kapag yang iyong katawang yaan ay in-offer mo kay God. And you will say, Lord, this body is yours. This body is for God's use only. Hindi po ito gagamitin sa kung anumang bagay, lalo't sa hindi kalooban ng Diyos. Ang katawang ito ay para sa Diyos. Pastor, guilty po ako dyan. Maaaring ang ilan sa inyo nagsasabi na, Pastor, guilty po ako dyan kasi once in my life, or maaaring even up to now, ito pong katawang kong ito ay nagagamit in such a way na hindi kalooban ng Diyos. Kaya po ako'y guilty dyan, Pastor. This is my message for you, brother or sister, na yun ang sitwasyon sa ngayon at naririnig mo ang message na ito.
Kapatid, di pa huli ang lahat. Okay? Remember, yung babaeng caught in the act of adultery, dinala kay Jesus ng mga gustong subukin si Jesus. Dinala sa kanya at sinabi, ano ang dapat gawin diyan? Sinabi sa batas ni Moses, dapat yan ay pinapatay. Dinadala sa plaza at pinagbababato hanggang mamatay. Ano ang dapat gawin diyan, Jesus? At ano sabi ni Jesus? Hige, kung gayon, bumato ang walang kasalanan. And you know the story, ni isa ay walang bumato sapagkat alam nilang lahat sila'y nagkasala. At nung wala nang ni isang gustong bumato sa babae, kinausap ni Jesus yung babae, tinanong siya, babae, may gusto pa bang manakit sa iyo o magparusa sa iyo? Ano sabi ng babae? Wala na po. Ano sabi ni Jesus? Ako man ay hindi ka hinuhusgahan. Humayo ka at huwag na muling magkasala. Alam mo kapatid, maaaring once in your life or maybe even up to now, you are guilty of this, that you are sinning, you keep on sinning because your body ay hindi mo mai-offer to God bagkus nagagamit pa sa kasalanan. Kapatid, our God is the God of second chances. Kung yung caught in the act of adultery binigyan ni Lord ng second chance at di niya hinusgahan bagkus sinabi niya, sige na, ipagpatuloy mo ang iyong pamumuhay ng may kabanalan, itigil mo na yung iyong kasalanan, at ikaw ay binibigyan ng second chance. I believe that the Lord is the same God na kayang magbigay ng second chance sa atin. The same God na nagpatawad dun sa babae is the same God na magpapatawad sa atin. Hindi pa huli ang lahat. You can still offer your body as a living sacrifice to God, pleasing and holy. You can still remove yourself sa kasalanan and give your body as an offering to God. Amen. Yes, ang Diyos po natin hindi nagbabago. So as His words. Hindi nagbabago ang Diyos, so as His principles. Kaya kung ang Diyos po ay hindi nagbabago at ang kanyang mga salita at kaloob ay di rin nagbabago, kaya hindi rin po nababago yung sinabi ng Diyos that there are things na hindi pwedeng gawin ng hindi mag-asawa. There are things na exclusively pwede lamang gawin ng mag-asawa. Okay, church? So, again, ang Diyos natin ay mabuti, hindi siya nagbabago, but always remember that so as His words, He will not change it. He will not change His principles. If you want to live na kayo'y magkasama and want to enjoy the gifts the Lord reserved to those na nagpakasal na, then magpakasal. I am encouraging that you live a life that is pleasing to God and to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Amen. So that's number 2. Ito po yung isa pang step for us to grow sa holiness, to increase in holiness. Offer your body to God. Number 3, and this will be the last. Number 3, paano nga ba tayo patuloy na mag-grow into holiness? Let's seek God and not happiness. Let's seek the Lord and not happiness. Madalas ang tao ay nagkakasala because they are not seeking God and they just want to be happy. Sino nag-a-agree doon? Most of the time, many times, ang tao ay nagkakasala because we want to be happy. And we want to be happy outside the will of the Lord. Hindi natin makita, hindi natin ma-realize that the real happiness is in God. That's why we seek happiness in other things. At ang nangyayari, tayo nagkakasala. Ito po
ay good news. God wants you to be happy. Ano yung good news? God wants you to be happy. But God wants you to be holy more than He wants you to be happy. Gusto po ng Diyos na maging masaya tayo. Pero mas gusto ng Diyos na maging banal ka kaysa maging masaya. Okay? And real happiness ay matatagpuan sa kabanalan. Akala kasi ng marami kapag sinabing quote-unquote holy o banal, ay yan ay boring, yan ay malungkot, yan ay buhay na hindi maaari kailanmang makaranas ng kagalak at kasayahan. No, yan po ay kasinungalingan ng kaaway na laging inilalagay sa ating mga isip. Ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kasayahan ay matatagpuan mo sa buhay na may kabanalan. Yun yun. You will never be truly happy if you are not living in a holy way of life. You will never be truly happy if you are living in a sinful life. Maaaring humahalakhak ka ngayon. Maaaring humahalakhak at nagdiriwang kayo while doing something that is not God's will. But right after that, here comes the condemnation. Here comes the guilt. Here comes the shame. Ano? At paano mo masasabi that a person is truly happy kung lagi siyang nagigilty, kung lagi siyang nahihiya, kung lagi siyang nalulungkot because of what he did? Walang tunay na kasayahan, kaligayahan doon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang tunay na kasiyahan at kagalakay matatagpuan lamang if we will live a holy way of life. God wants us to obey Him. Kasi hindi po tayo totally magiging masaya if we will ignore God's will. In fact, kapag po ginawa natin yon, we will ignore God's will, then we're heading for destruction. Tayo po ay mapapahamak sa halip na maging masaya. Ang mga rules and words ni Lord ay hindi po naririyan para gawin ang buhay nating miserable. Akala kasi nga natin, when we do God's will, then our life will be boring na. No! Our lives will be truly happy if we will do God's will. Sabi nga po sa isang verse sa Psalm, your laws is my delight. Ang iyong mga utos ay aking kagalakan. Bakit? Sapagkat yung psalmist pong yung matalino. Alam niya na kapag ginawa niya ang kalooban ng Diyos, ang end noon ay joy. Pag ginawa niya yung will ni Lord, ang dulo nun ay kagalakan. Pero kapag opposite ang ginawa mo, ang dulo nun ay distraction. Alam niyo pong isa sa pinaka-common na excuse ng mga namumuhay sa kasalanan ay ito. Again, ito po ang excuse ng mga namumuhay sa kasalanan. God wants me to be happy. And this will make me happy. Diba? Yan mga madalas mong maririnig pagka kanilang i-justify yung kanilang ginagawa na alam naman nating hindi kalooban ng Diyos. At even them, alam nila, hindi will ni Lord. Ano na lamang ang pinangpapacify nila sa kanilang pakiramdam. At sinasabi sa mga taong nakakaharap nila, God wants me to be happy. Diba ang Diyos ay mabuti at gusto ng Diyos na tayo sumaya at ito ang nagpapasaya sa akin? Oh no. Hindi po pwede na ikaw lang ang masaya. Kailangan masaya rin ang Diyos doon sa nagpapasaya sa iyo. Hindi po pwedeng ikaw lang ang masaya. God will never contradicts His words. Hindi niya babaliin, kokontrahin ang kanyang salita. Kaya pag sinabi ni Lord na huwag mong gawin ito, ang sinasabi niya, huwag mong gagawin. Even if ang pakiramdam mo ay nagsasabing gawin mo. Okay? Hindi pwedeng mag-contradict yan.
At hindi po ako nagkikare kung gaano mang kaganda sa pakiramdam yung iyong ginagawang yan. As long as sinabi ni Lord na hindi yan kalooban niya, huwag mong gawin even if it feels good. Bakit? Because you're putting yourself into a trap. Kapag lagi na lamang yung quote-unquote feelings mo ang iyong susundin, rather the word of the Lord, you are walking straight into a trap. Ano po ang sabi ng Bible dyan? James chapter 1, verse 14 to 15. James chapter 1, verse 14 to 15. We are tempted when we are drawn away and trapped by our own evil desires. Then our evil desires conceive and give birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. You see? Asan ang happiness dyan? Yung mga nagpapardala at sumusunod into their evil desires. Ano nangyayari? Their evil desires ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan daw, pag full grown na, ay nanganganak ng kamatayan. Asan ang happiness dyan? Death po ang end result, hindi happiness. The happiest people in the world are those who hang on to what God says and follow it, regardless of what their feelings say. Ano? Ang mga totoong masasayang tao sa mundo, sila yung mga ang pinanghahawakan, pinakikinggat, sinusunod ay kung ano ang sinasabi ng Diyos. Hindi ang kanilang feelings lang. Ano? Kaya nga sabi rin ng Bible, huwag mong susundin yung puso mo sapagkat yan ang pinakamapanlinlang na parte ng katawan. Huwag laging pakiramdam ang susundin. Ang sundin mo at gawin mo yung kalooban ng Diyos. Amen? Ito naman ang maganda. When we seek God, we seek happiness. Okay? Di ba sabi ko sa inyo kanina? Seek God and not happiness. Because when we seek happiness, nagkakasala tayo. When we seek happiness alone, nagkakasala tayo. But when we seek God, we seek happiness. We seek joy. Sabi po sa Psalm 16:11, Psalm 16:11, you make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Kaninong presensya daw, merong kapunuan ng kagalakan. Walang iba kundi sa presensya ng Diyos. So if you want to be really happy, truly happy in this life, do not seek happiness. Seek God. Because in His presence, there is fullness of joy. When we seek happiness, happiness that is not from God, we end up sinning. At hindi happiness ang resulta ng kasalanan. Ano ang mga nagiging resulta nito? Napapalayo tayo sa Diyos. Sapagkat sabi nga ng verse, di ba? Nabasa ko na sa inyo kanina, but let me read it to you again in Isaiah 59:2. It is our evil that has separated you from God. Yung kasalanan natin ang humaharang sa atin sa pagitan natin at ng Diyos. Kaya hindi niya tayo marinig, hindi niya tayo makita, hindi niya tayo, alam mo yun? Because of that sin. Ano pa ang nagiging resulta ng kasalanan? Sin causes enormous amounts of stress in your life. Yang kasalanan po ang number one contributor ng stress sa buhay ng tao. It's not the job, it's not the problems, it's not the concerns of this life. Ang number one po contributor ng stress sa buhay ng tao is none other than sin. Bakit ko po nasabi? It is the greatest source of stress. Dahil ng guilt, dahil ng shame, dahil ng condemnation. Ano ang sabi ni King David dyan? Psalm 38:4. Psalm 38:4. My guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. Nakita nyo? Na-overwhelm na daw siya ng kanyang guilt at sobrang bigat daw ng burden na binibigay nito.
So again, the number one or the greatest source of stress is sin. Yan ang ginagawa ng kasalanan. Hindi happiness, kapatid. Hindi happiness. Stress. Kaya kapag nananatili sa kasalanan, grabe ang torture nito sa atin. Emotionally, physically, lahat na. At kapag alam natin na we break God's law, kapag alam natin may nagawa tayong something against the Lord, nagwo-worry ka. Mama ka, baka biglang bumalik si Jesus, may kasalanan pa ako, hindi ako makakasama. Diba? Ano pa? Natatakot ka. Alam mong malayo ang Diyos kapag may kasalanan kang nagagawa. At natatakot ka dahil iisip mo, malayo ang Diyos sa akin, baka hindi ako ingatan. Ano pa? Nai-insecure ka. Because of your sin. And you're always thinking na ikaw ay marumi. Because of your sin. Walang happiness dyan, kapatid. You wouldn't experience this if you always did things God's way. Di mo yan mararanasan kung mamumuhay ka ng may kabanalan. Ano pa? Sin condemns you. Ang kasalanan po nang puput down. Ang kasalanan po naninisi. Ang kasalanan po nagpapalungkot. Psalm 7:11. Psalm 7:11. God is a righteous judge and always condemns the wicked. Yes. Your sin will put you into condemnation. But if you are in Christ, meaning you're not living in a sinful life because you are now in Christ, ano mangyayari? Therefore, there is no condemnation to those who are in Christ. But for those who are still living a sinful way of life, then sin will bring them to condemnation. Alam niyo po ba kung anong pinakamalaking problema sa buhay? Hindi po COVID. Hindi po pera. Hindi po conflicts in relationship, health issue o trabaho. No. Ang pinakamalaking problema ay kapag you are at war with God. Ang biggest problem in life ay kapag kalaban mo ay ang Diyos. So what is coronavirus? What is poverty? What is problems in health? Mas matindi yung problema kapag ang kalaban mo yan Diyos. Okay? And the Lord ay galit na galit sa kasalanan. That is why you are so frustrated. Maybe that's why you're so frustrated. Maaaring di ka makakatulog, kaya lagi kang stress. Bakit? Kasi antindi ng kalaban mo sa buhay. And that is God. And that what sin can do to you. The question is, nasaan ang happiness niya? So if you want to be truly happy, kapatid, seek God, not happiness. Seeking happiness alone outside the will of the Lord will lead you to sin. But seeking God it's like seeking happiness, because in the presence of the Lord, there is fullness of joy. Repent of your sin today and every day so that you can be at peace with the Lord. Lagi tayong humingi ng tawad kay Lord kaya para lagi tayong at peace with God. Di ba lagi nyo naririnig yung 1 John 1:9? Pero maganda na babasa pala natin yung mga nauna pang verses bago natin basahin yung verse 9. So ngayon, basahin natin. Let's start with verse 5. 1 John chapter 1 verse 5 to verse 5 to 9. Now, this is the gospel message we have heard from him and announced to you. God is light, and in him there is no darkness at all. If we say we have fellowship with him and yet keep on walking in the darkness, we are lying and not practicing the truth. But if we walk in the light as he himself is in the light, we have
fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin. If we say we do not bear the guilt of sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. Yan na, verse 9 na. But if we confess our sins, He is faithful and righteous, forgiving us our sins and cleansing us from all unrighteousness. Yun. Yun pala yun. Ano? Si Lord daw ay ilaw. At lahat ng nakay Lord na hindi na nananatili sa kadiliman. Kaya lahat ng lumalakad sa kay Kristo ay lumalakad na sa liwanag. At ang dugo ni Jesus ang siyang naglinis sa atin sa lahat nating mga kasalanan. Kaya nga hindi na tayo nagiging guilty. Hindi na tayo guilty of what we did na kasalanan. And if tayo ay nagkakasala, ay napipil natin na tayo ay guilty dahil nga inire-reveal ng liwanag ang anumang meron sa kadiliman. Yun eh. Di ba madilim yung room. Di mo kita kung ano nasa loob ng room. Buhayin mo ang ilaw, makikita mo kung anong meron. Yun ang ginagawa ng liwanag ng Diyos sa ating mga buhay. Nire-reveal noon kung ano yung part na madilim. At pag na-reveal, nagigilty, nalulungkot. Ano? Kaya nga, after nung kalungkutan, because of that sin, anong dapat gawin? Verse 9, confess your sin, at tayo patatawarin, at lilinisin sa ating mga karumihan. Yun. Church, hindi pa huli ang lahat. If you want to live a life na at peace with the Lord at hindi at war, napakahirap namang kalaban ni Lord, then let's confess our sin. Mapapatawad pa po ako, Pastor, ni Lord? Yes. All you need to do is to ask forgiveness, confess your sin, and as what the Bible declares, the Lord is faithful and righteous. He will forgive us and He will cleanse us from all unrighteousness. So as I end, this is the last question na iiwan ko sa iyo, church. Gusto mo bang maging masaya? Gusto mo bang maging masaya? Yes, Pastor. Gusto ko pong maging masaya. Then, let me read to you this last verse for today. Psalm 37:4. I am reading in the Good News Translation. Psalm 37:4. Seek your happiness in the Lord, and He will give you your heart's desire. Ano ba ang heart's desire mo? Gusto mo maging masaya? Gusto mo makaranas ng sense of fulfillment? Gusto mo maging maayos ang pakiramdam mo, maayos ang buhay mo? Do not seek happiness outside God's will, but seek happiness in the Lord. Seek your happiness in the Lord, and He will give you your heart's desire. I believe that if we will live this kind of life, I believe that if we will seek our happiness in the Lord and not outside His will, then we will truly be happy. So, gusto ko na as we end, we will worship the Lord. We will sing to God and we will say that, Lord, I want to seek your face. I want to call upon your name. Gusto ko sabihin nating lahat kay Lord ng totoo sa ating mga puso na, Lord, all I want is you. All I want is you, Jesus. I want to seek your face. I want to seek my happiness unto you, Lord. All I want is you. All I want is you, Lord Jesus. Come on. Let's worship the Lord. Let's sing the Lord. Let's sing unto God. I will seek your face. Call upon your name, Jesus. All I want is Jesus. I will seek your face. Call upon your name, Jesus. All I want is you.
call upon your name, Jesus. All I want is Jesus, Jesus. I will seek your face. Call upon your name, Jesus. All I want is you, Jesus. Lord, your name is higher than the heaven. Lord, your name is higher than all created things, higher than hope, higher than dreams. And the name of the Lord is higher than the heaven. Lord, your name is higher than all created things, higher than hope, higher than dreams. The name of the Lord, higher than the heaven. Lord, your name is higher than all created things, higher than hope, higher than dreams. The name of the Lord is higher than the heaven. Lord, your name is higher than all created things, higher than hope, higher than dreams. The name of the Lord. Palakpakan natin si Jesus. Thank you, Lord. Let me pray for you, church. Father, in the name of our Lord Jesus, kami po'y nagpapasalamat sa magandang araw na ito na ibigay niyo sa amin. Salamat, Lord, for reminding us na ang kabanalan nga po ay may benepisyo, na ito'y nagsisimula sa pagtanggap namin ng totohanan sa inyo sa aming mga buhay bilang aming Diyos Panginoon, tagapagligtas, na kailangan din po ng participation ng aming katawan. If we want to be holy into your sight, then we need to offer our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to you. And Lord, salamat po for reminding us that ang holiness po ay mararanasan namin if we will not seek happiness outside your will, bagkos hanapin namin ang aming kaligayahan sa iyo. Lord, I pray na ang inyo pong church will increase in holiness in Jesus' name. I pray that that JA1 San Jose at lahat na nakakarinig ng tinig na ito, lahat ng nagjo-join sa message na ito sa FB Live, through FB Live, Lord, I pray na bibiyayaan niyo po kami to live a holy way of life, a life that is pleasing in your sight in Jesus' name. I declare increase in holiness, that everyone sa biyaya niyo po, Panginoon, will grow into holiness in Jesus' name. Salamat po, Ama. I pray, O God, na kami po will bring glory to your name as we live a holy way of life. Thank you so much, Father. To you alone all the glory. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God.